Okay, mapagpalang araw sa lahat. Ako'y nagpapasalamat sa itaas sa bawat biyayang natatanggap. Ang pagising lang sa umaga ay biyaya ng sapat. Kaya bago humigop ng kaping masarap, ugaliing magdasal muna at magpasalamat. Panginoon, maraming salamat po. Thank you. Black and gray ang piyesa natin ngayon. Yan ang isi-share ko sa inyo. Kaya kung gusto mong may matutunan, panoorin mo hanggang dulo. At huwag mo rin kalimutan na i-follow and share to para mapanood din ng ibang gustong matuto kagaya mo. Pagod man sa bawat araw, magtatrabaho pa rin dahil kailangan. Hindi pwedeng tamarin dahil di pa tayo mayaman. Kaya kung iniisip mong sumuko, kalimutan mo na yan. Maraming umaasa sa'yo, kaya laban lang ng laban. The singer finished singing and she's walking up. Siya nga pala si Sir Lito, kabababa lang ng barko. Siyempre, paldo. At ako naman si Nads Galarpe ng Nads na Tutorial. Tara, simulan na natin. Bawat piyesang gagawin ko, talagang bago ako matulog, pinag-aaralan ko. Tanghaliin man ako ng bangon kasi napuyat ako. At least nakaredy naman yung utak ko. Yun nga lang, ang poproblemahin ko, yung bunganga ng asawa ko. Kasi tinanghali na naman ako. Mabalik tayo sa subject natin. Bali, pag gumagawa ko ng black and gray, gumagamit lang ako ng 3 large ink cups. Tapos yung unang cup, solid black. Yung pangalawa, 9 drops ng black. Tapos yung pangatlong large ink cups, ang gamit ko naman 2 drops. Tapos yung 9 drops at saka 2 drops, pupunuin ko lang siya ng special solution. Kung wala naman kayong special solution, pwede kayong gumamit ng witch hazel o kaya distilled water. Doon lang po yun sa mga walang solution na ginagamit. Pero syempre katagalan, mag-ano din tayo nun, magpondo rin tayo ng mga ganon, mga witch hazel, o kaya kung anumang solution yung pwede mabili sa mga market o kaya sa mga tattoo supplies para mas medyo dekalibre din yung mga gamit natin na panimpla sa mga wash natin. Bali dito medyo inayos natin yung design natin kasi na-deform siya nung nilapat natin yung pinaka-stencil natin. At hindi naman talaga may iwasan yun sa mga ganitong part, yung mga kurbada. Kasi pag yakap ng design sa braso, talagang madideform siya. So, kailangan i-freehand din natin. Tapos kung mapapansin nyo, inikot ko yung braso. Nagbilog ako dyan. Tapos nilagyan ko ng X. Ibig sabihin dun, hanggang dun lang yung hangganan nung pinaka ginagawa natin na tattoo. Kasi para yung nasa ilalim, yung pinaka binilugang ko magamit ng halimbawa kung hindi man ikaw yung magtutuloy, magamit ng maayos nung ibang artist na gagawa o pwedeng gumawa o kung sino ba yung mapili ni client na gagawa dun sa part na yon. Nag-iwan talaga ako ng space, yun nga yung binilugang ko. Syempre bukod sa kita lang, hindi naman yung kita lang yung tinitignan natin dito. Siyempre gusto rin natin maging maayos yung mga outcome ng mga tattoo niya. So kung hindi mo titirahan ng space yung part na yon, so mawawala na sa sa forma yung magiging mga tattoo ni client. Imbis na pwedeng dugtungan, kaso sinakop mo, parang mawawala ng pakinabang yung part na yon. Kasi maganda yung part na yon kumbaga medyo flat siya, tapos mas maganda siyang lagyan ng mas maayos na pyesa kaysa dun sa pang ibabaw o kaya sa gilid. Mas maganda siya na lagyan ng karakter o ng isang pyesa na mas maayos natin magagawa dahil medyo flat siya. So ako iniisip ko, kung hindi man ako yung gagawa dun sa part na yon, at least nag-iwan ako talaga ng space para kung sa sino mang artist na gagawa uli sa kanya, kung hindi man tayo mabibigyan ng pangalawang pagkakataon na gawan siya, at least nakapaglaan tayo ng pwesto para sa kanya. At pabor din kay client yun dahil unang-una makakapaglagay ka ng ng isang buong pyesa dun na wala kang kailangan takpan, wala kang kailangan tabunan o i-cover up na ibang parte dun sa mga nauna mong tinato. Kasi
malinis yung parte na yon na iniwan mo. So dapat pinapahalagahan din natin yung mga bagay na ganun, kasi huwag nating isipin na babayaran naman tayo. Siyempre isipin din natin si client nagbabayad, 'di ba? Tapos yung kung hindi man natin gawan siya sa susunod, iba yung gagawa. Siyempre mamumroblema din yung susunod na gagawa. Siyempre sasabihin ng ibang artist na problema niya na yon, 'di ba? Kasi nauna ako. Hindi ganoon. Bigyan din natin ng ng importansya yung mga ibang artist na pwedeng gumawa pa sa kanya. Tapos pabor din kay client, kasi nga mas maayos na pyesa yung mailalapat dun sa parting yun na iniwan natin. Yung kanina, yung binilugan natin na nilagyan ko pa ng hangganan, yung nilagyan ko ng X, ibig sabihin hindi na ako pwedeng umabot doon sa parte na yun. Ewan ko kung nagigets nyo ako, kasi ako hindi lang sarili ko yung iniisip ko, hindi lang para kumita ako, iniisip ko rin yung ibang artist at saka si client na mabigyan ng mga magagandang pyesa na talagang pag nilapat sa balat niya hindi magulo tignan, talagang maayos tignan. Kumbaga yung ginawa ko parang abang. Abang siya kung sakaling magpalagay siya dun sa part na yon, sa wrist niya, yung iniwan natin bakante, pwede niyang dugtungan ng isang pyesa na magmumukha siyang buo kapag ka idinikit dito sa ginagawa nating pyesa. Yun yung ginagawa ko sa bawat tattoo na ginagawa ko. Kung halimbawa may plano naman talaga si client na ipabuo o ipa-sleeve, so talagang naglalagay ako ng abang para sa lahat po ng artist yun na gagawa, o halimbawang maging mapili niya na sa susunod na gagawa. Kasi merong ibang client na nangongolekta ng tattoo sa iba't ibang artist. So yung ginawa ko, talagang nag-iwan tayo ng space doon para naka-ready siya. Kung sakaling iba man po yung gagawa, hindi mahihirapan, wala siyang kailangang iwasan, at malaya niyang magagawa yung pyesa na ipapagawa sa kanya. At yun, maraming salamat sa panonood. Medyo nabitin ako sa kwento, pero kailangan ko na talagang matulog. Kailangan ko na rin magpahinga dahil napagod ako maghapon. Baka kinabukasan magalit si Nescafe kasi hindi ako makabangon. Kaya don't forget to follow and share, pero pusuan mo muna bago mo share. Muli, ako si Nads Galarpe ng Nads sa Tutorial. Hanggang sa mga susunod na video, maraming salamat.